Relasyon ni Sara Labate at Richard Gutierrez ay nagtapos na. Ito ay nasa proseso na ng annulment. Marami ang mga nagsasabi noon na si Richard Gutierrez daw ay nambubugbog. At may mga nagsasabi pa nga na sumugod pa daw si Annabel Rama sa PIDEA para magsumbong. Pero may mga usap-usapan naman sa showbiz na ang pinanshare daw ni Sara Labate ay isang mayamang tibo na involved daw sa droga. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood, tapusin niyo po yan! Paki-like, paki-share, mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinion, tayo po ay makikiusyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nemia Chikadora! At eto ang latest. Mayamang pinanshare ni Sara Labate na sinasabing tibok. Ayan, bulong-bulungan sa showbiz, usap-usapan na meron daw ipinagmamalaking pinanshare si Sara Labate. Kung kaya malakas daw ang loob nito na banggain ang mga Gutierrez, lalo na si Annabel Rama. Naku, magpahanggang sa ngayon naman ay wala namang idinideklara, wala namang inaamin, wala namang kinukumpirma si Sara Labate. So, ibig sabihin, ito ay mananatiling bulong-bulungan, usap-usapan o hearsay. Ganon. Naku, kung atin niyang babalikan ang relasyon ni Sara Labate at Richard Gutierrez ay nagtapos na. Marami ang mga nagsasabi na ito ay nasa proseso na ng annulment. Kung kaya't marami ang nagsasabi na wala ng pag-asa magkabalikan, magkaayos ang dating mag-asawa. Na kung tayo ay magbabalik tanaw, ang dalawang mag-asawang ito ay talaga namang isa sa mga pinakamagagandang mukha, kung mga perfect couple, diba? Sila ay napakagaganda, napakagagwapo na nagkaroon ng bunga ang kanilang anak. Kasi kung ating babalikan, diba, nasubukan naman nila siguro ang isa't isa na pag-aralan, nakilala. Kung kaya't bago sila naikasal ay nag-live-in muna sila at nagkaroon na ng anak. Ibig sabihin, nakilala muna nila ang ugali ng isa't isa bago sila nag-isang dibdib. Pero syempre, hindi naman yung rason para mauwi sa hiwalayan. Naku, sorpresa talaga ang bukas dahil hindi natin masasabi, di ba, ang napaka-perfectong relasyon na iniisip natin na mauuwi naman pala sa hiwalayan pagdating ng araw tulad nito. Marami ang mga nagsasabi noon na si Richard Gutierrez daw ay nambubugbog. May mga chika pa nga na humingi ng saklolo si Sara Labate sa kaibigang si Ellen Adarna at Derek Ramsey na kung saan malapit siya sa bahay na yon. Kumbaga, nasa subdivision kung saan nakatira sila Sara Labate at Richard Gutierrez. May mga nagsasabing pumunta dun si Sara, tumakbo nung nabugbog daw ni Richard Gutierrez na may mga black eye, may mga pasa. Pero pinabulaanan naman ito ni Derek Ramsey na hindi daw nangyari. Na wala naman daw pambubugbog. At kung sakali man daw na mangyari yun, ako siya mismo ang susugo dun kay Richard Gutierrez. Hindi naman siguro para upakan, para ipaghigante, kundi para ayusin at hindi naman daw niya kukonsintihin kung may mga ganong pangyayari. Pero sinabi niya na wala naman talagang nangyaring ganon. Siyempre, umuusbong na ang mga chika sa bawat kampo, Gutierrez kesa sa Labate. Ayan, nag-uumpuga na ang mga bato. Ibig sabihin, may mga nagbabatuhan na ng mga salita laban sa isa. Diba? Ang Gutierrez at ang mga Labate, kung saan marami pa nga ang nagsasabi na kontrolado pa daw ni Annabel Rama sa kabila ng mga parinig at mga post niya sa Facebook, sa kanyang mga social media account. Kontrolado pa daw yon sa lagay na yon. Dahil pinayuhan daw sa Annabel Rama na manahimik at huwag magsalita ng tungkol sa annulment siguro ng mag-asawa. At may mga nagsasabi pa nga na sumugod pa daw si Annabel Rama sa PIDEA para magsumbong. At hindi natin alam kung sino yung sinumbong. Pero may mga usap-usapan naman sa showbiz na ang pinanshare daw ni Sara Labate ay isang mayamang tibo na involved daw sa droga. Di umano. Ibig sabihin, hindi kumpirma. Ayoko ng ganyan. Nakakasyakat. At kung ating yung matatandaan, nung nakaraan ay sinabi na Annabel Rama na ang aking anak ay subsub na subsub sa pagtatrabaho. Pagod na pagod. Puro kayod. Samantalang yung isa nagwawaldas. Na sinasabing si Sara Labate daw ang nagwawaldas. Hindi naman pinangalanan, pero syempre ang mga marites ay nag 1+1. At sinabing si Sara Labate nga ang pinatutungkulan. At eto na sa mga post ni Sara Labate ay talaga namang kinukutya niya, inaasar, iniinis niya si Annabel. Sinasabing magwaldas
magwaldas na tayo. Wala daw itong pakialam o takot na banggain nga si Annabel Rama. Na magpahanggang sa ngayon nga ay flex ng flex si Sara Labate ng mga branded na damit, mga bag, mga kotse at kung ano-ano pa. Na sinasabing magwaldas na tayo. Pero syempre sinasabi naman ng mga magulang ni Sara Labate na sila ay may pera. May mga pensyon sila sa kanilang mga bansang pinagmulan. At gaya nga ng mga sinabi ko kanina sa mga intrigang pambubugbog ni Richard Gutierrez kay Sara Labate, marami ang mga nagsasabi na hindi ito totoo, mga pinabulaanan ng mga ganitong chika. Kung kaya't dati ang usap-usapan ay naaapi si Sara Labate, nabubugbog, kawawa, kung kaya't marami ang nagsimpatya kay Sara Labate. Pero ngayon ay nababaliktad. Dahil sa pananahimik ni Richard Gutierrez, marami ang mga umiintriga naman na si Sara Labate raw ang nag-umpisa ng gulo sa mag-asawa. Ibig sabihin siya ang naging rason kung kaya't nagkawasak ang kanyang pamilya. At marami yung mga nagsusulat na siya ay may affair. At hindi raw lalaki, kung hindi tomboy. Mayamang tomboy. Yun ang mga intriga, yun ang mga usap-usapan. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi naman ito kumpirmado. Dahil wala namang inaamin or kinukumpirma si Sara Labate dito. Pero dahil daw sa mga patutsada nito kay Richard Gutierrez at maging kay Annabel Rama, marami ang mga naiinis, naiirita, na mambalditahan sa babaeng ito. Na dati-rati nasa hiwalay ang mag-asawa, marami ang nagsisimpatya sa babae. Ngayon daw, parang halos lahat ng netizen ay nakasimpatya kay Richard Gutierrez sa kabila ng pananahimik nito. Dahil sa Sara Labate raw ngayon ay may mga attitude na ng aasar, ng iinis, lalo na sa kanyang social media account na pinatutungkulan nito ang mga Gutierrez family. Pero sa kabila nito, ipinapakita ng dalawang kampo na ang mga bata ang kanilang prioridad. Ibig sabihin, co-parenting sila. May mga oras na kasama ni Richard Gutierrez ang kanyang mga anak. Marami rin naman ang mga oras na kasama ni Sara Labate ang kanyang anak na sinasabing tig 5 days daw ang dalawa. At dati rin ay nagkaroon ng issue na ipadi-DNA test daw ng mga Gutierrez family ang mga anak ni Richard Gutierrez kay Sara Labate. Lalo na daw yung bunso dahil hindi ito kamukha ng mga Gutierrez. Pero syempre sa kabilang kampo naman ay naghamon, okay go, walang problema. Sa kabila ng pagiging siloso ni Richard Gutierrez, bantay sarado si Sara Labate na talaga namang walang pwedeng lumapit. Ngayon ipapa-DNA test nyo pa. Sige go, baka kayo ang mapahiya ayon sa mga Labate. Pero pinabulaanan ito ng mga Gutierrez dahil wala naman daw sa isip nila, wala sa mga sinasabi nila na ipadi-DNA test nila ang mga bata. Kung wala ang mga pagdududa sa pamilya Gutierrez. Ibig sabihin fake news ito at haka-haka lamang ito. Wala silang isipin na ganon. So, 100% naniniwala sila na mga anak ni Richard Gutierrez yun, mga apo nila, ang mga anak ni Richard Gutierrez at Sara Labate. So, walang issue doon. Pero syempre, hindi pa rin mamatay-matay ang issue. May pinansyel si Sara Labate na tomboy. Pero tulad yan ng ating inuulit-ulit, hindi ito kumpirmado na hanggang sa ngayon ay wala pa rin naman daw katotohanan ang mga ito. Pero syempre, hindi mamatay-matay ang issue. Pero alam nyo, ang hiwalayan ay hindi naman ito big deal. Papa-ordinaryong tao, celebrity, mga mahihirap, mayayaman, nangyayari naman talaga ito. Lalo na kung wala ng pagmamahalan, hindi na magkasundo, dapat na lang maghiwalay. Pero sana maghiwalay na lang ng maayos, na wala nang sakitan, wala nang sumbatan, wala nang mga sisihan, wala nang mga masasakit na salita na maglalabasan, magkaroon ng mas mabuting usapan, closure sa isa't isa. Diba? Bago magkaroon ng mga partner na iba. At syempre magkasundo sila sa kapakanan ng kanilang mga anak. Yun ang pinaka-importante. Kaya kung ma-inlove man si Richard Gutierrez sa ibang mga babae at kung ma-inlove naman si Sara Labate sa mga lalaki o kaya sa ibang tomboy, wala namang problema yon. Diba? Hindi naman krimen yon. Pero dapat tapusin muna ang relasyon ng maayos. Pero syempre ibang usapan na habang kayo pa, magkarelasyon pa kayo, nagkakaroon na ng affair yung isa, pangit naman yon. Kahit pa tomboy, kahit pa lalaki, basta nagkaroon na ng affair habang kayo pa ay magrelasyon, ako, hindi maganda yon. Pero kung kayo ay hiwalay na, napagkasundoan nyo na, sige, ilalakad natin ang ating annulment. Kumbaga dapat idaan sa legal na proseso, maayos na usapan. Kung kayo ay magkakaroon ng isa't isa, okay lang yon, basta maayos kayong maghihiwalay. Diba? Kasi diba hindi rin naman natin masabi, may mga naghihiwalay na masalimuot na hiwalayan. Pero pagdating sa kanilang pagkakasundo sa kanilang mga anak, nagkakasundo sila. Ibig sabihin, nagiging friends sila pagdating ng panahon. Wala nang mga batuhan na masasakit
masasakit na salita, wala nang bitterness sa isa't isa, at nagkakasundo na lang sila alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Yun ang maganda. At nagiging magkaibigan pa ang magkabilang kampo. Dahil nga sinasabi na wala namang mga gulo na hindi naaayos sa mabuting usapan. Diba? At yan lamang po ang ating mga chismaks for today. Maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. Kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, paki-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe ay mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemya Chika Dora!